Hi guys, it's me again, Shadcall123. If you're new here, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorials. Okay, so good day everyone. So today is April 1, 2026. So for today's video, itatalakay natin ang bagong feature ni egov.ph, which is meron na po ditong SSS. So all we have to do is we're going to review the application as well as the website sa SSS nila doon, if goods ba siya, hindi ba siya lag. So let's just review. If gusto niyo naman ng tutorial sa pag-create ng account gamit ang egov.ph, you can message down below para bigyan natin yan ng tutorial. So let's go. Okay, so una, let's open egov.ph na app. So if wala pa kayong application, you may search my YouTube channel. May ginawa kong video kung paano mag-create ng egov.ph account. Then so ayun, nilagin ko lang yung account ko. Then if nakakita kayo ng SSS bar dyan, ay yung search bar dyan, search bar sa ibabaw, ilagay nyo lang SSS. So ganun lang kadali maghanap dito. Ayan, so makikita nyo na agad yung mga different services ng SSS dito, list of services. So we have website, kasambahay, SSS information, monthly benefits, SSS laro loan. So pwede kayo dito. So una, let's check si SSS website. Okay, so medyo load po siya, no? Lag, ano. So dito, no, pwede tayo mag-create ng account or mag-login ng ating account. So dyan natin makikita. So create account, pwede dyan. Then pwede din mag-login. So if gusto niyo naman ng video, pwede ako makapag-tagay ng video sa pag-create ng account. Then dito, since may SSS account ako, nag-try ako mag-login. So mamaya na muna. Okay, so let's check another feature. We have apply pension calculator app of, no, SSS for Filipino abroad. Actually maganda ito kasi makikita na natin yung mga benefits natin dito sa website mismo, hindi katulad ng app. Mas maganda dito compare sa SSS app. So apply for SSS number, pwede din dito na maglagay lang tayo ng ating information. So back again, so ito yung mga kagandahan po dito sa ating website about SSS. This is just a review po, hindi pa po ito tutorial. So if gusto niyo ng tutorial about specific, you can comment down below. Okay, so medyo lag talaga siya. So ito yung downside pag egov.ph yung gamit natin, no? So pwede rin tayo palang kumuha ng SSS card dito, no? Pwede rin tayong kumuha ng SSS card. Codes din to, or tinatawag nila yung UMID. Okay, so may kasambahay. So yun ang SSS kasambahay, basahin nyo lang. We have also SSS information. So register to my SSS, create, or mag-login lang muna tayo. Yun. Then we have this one also, SS transparency portal. So di ko alam kung ano yan. Then we have also SSS maternity benefit, SSS salary loan. So sa gusto may balik mag-loan dyan, pwede naman. So pinuntahan ko yung get SSS card. So what is SSS card? This is a new official functional ID in SSS. Okay, so by the way guys, basahin nyo lang yan. Si my SSS card is valid ID po talaga ito, no? If meron kayong
loan, pwede nyo yung ma-withdraw doon sa UMID ID. Sa pagkakaalam ko. No? So, magagamit talaga ito si My SSS card. So, ganyan. So, para siyang ATM card. At maganda rin ito lalo na sa mga magpi-pension. So, try kong mag-login pala dito. So, ito yung problema. So, may problema po ako sa pag-login dito. No. Kaya hindi ako naka-login. Pero hopefully, makagawa ako ng video sa pag-login ng aking account dito. So may retirement benefit plan. Madaming plan po. Ayan. So, employer guide. Actually, maganda talaga siya kasi marami siyang features, no, na makikita. Di katulad ng app. So, dito, I try to log in. Goods naman yung password ko. So, try ko mag-sign in. Ayan. So, ang downside dito, yung number na nilagay ko is old number ko, kaya nawala na yung SIM card dito. Kaya hindi ako makapagkuha ng one-time PIN through SMS. So, ito yung downside nila. Pag mawala yung number mo, baka hindi mo ma-open yung account dito. So, wala din silang Gmail verification. Good sana kung sa feature nila pwede yung Gmail verification, kaso wala. So, trinay ko yung authenticator, kaso hindi pa ako nakapag-download. So, I think gagawan lang ako ng tutorial dito. Okay naman yung password ko, kaso lang hindi ko alam kung bakit hindi ako makapag-login. So, ito yung nakikita kong downside dito. Hindi ako makapag-login agad. But next time, let's see, no? Magagawa ko ng ulit ng video if paano mag-login dito. If mawawala yung cellphone number natin or SIM card number natin. So, as you can see, hindi pa tayo makapag-login dito. So, ngayon, yun lang muna, no? I tried, no, sa authenticator, pero kaso hindi pa ako nakapag-download ng authenticator. Trinay ko po sa Gmail, walang message talaga. So, ayun. Pero ito, marunong ako dito, pero wala na akong time gumawa. So, next time, pang may time ako, magda-download lang ako ng authenticator. I think that's all for today, guys. Hopefully, may natutunan kayo. If may katanungan po kayo about SSS dito sa egov.ph, you may comment down below. And that's all for today's ating video. Hopefully, you give like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorials. Bye-bye and God bless.